I am just an ordinary college guy. Show you how student life works in this episode of I Am. First things first, kailangan prepare your materials and tools para magsimula ng para magsimula sa gawain. So dito makita mo meron tayong iba't ibang klase ng bakal. Ito yung 12mm, 16mm, and 10mm. Ginagamit yan para makabuo ng columns, metal matting, ties, beams, and so on so forth. So dito makita mo, before magsimula ang isang construction, magsisimula lagi yan sa stake out building lines, which pangkaraniwan na kung saan gumagamit tayo ng waterboard, stakes, and nylon para makuha mo yung exact rectangular or square na style ng bahay, para kung saan makikita mo dito kung saan ka magsisimula at magagawa ng butas para sa yung pundasyon. Ang pundasyon nakabase yan sa depende yan kung gaano kalalim, nakadepende ito sa slope ng lupa. So first thing ginagawa is itong excavation. For your information, dito kasi sa probinsya wala kaming karaniwan na sinusuot na PPEs kasi nga hindi naman siya ganun dahil hindi naman ganun ka stricto dito sa probinsya, kaya kahit anong style ng damit na sinusuot namin ayos lang. Dito naman, makikita mo itong kasama ko na worker na gumagawa ng ties. Kasi sa column to ilalagay. So, habang yung isa naman, nagpuputol ng bakal, tapos para naman gamitin sa metal matting. So, gumagamit din kami ng mga grinders. So, pagkaputol nun, magsisimula na ng paglalagay nitong ties para dito sa column para mapagsimula na at mabuhusan na kagad. So ito ang tinatawag na metal matting. Yung part naman dito, yung butas na to, kaya yun yung itsura ng butas na to is meron kasing existing na wall na kung saan di dapat namin pakalaman. Pagkatapos namin nabuhusan, nakatayo na tong column skeleton, naglagay na kagad kami nitong wall footing para siyang beam pero nasa ilalim ng lupa. Dito nakapasok yung wall footing skeleton sa loob nitong column para hindi agad-agad in case na magkaroon ng lindol masira itong wall footing, kasi dito nakapatong itong mga walls. Kung titignan nyo sa video na to, yung design ng paglalagari ko is hindi siya 90 degrees, naka-slant siya ng 45 degrees para yun hindi magkaroon ng himulmol. Kasi karaniwang problema sa construction kapag yung isang tao ay hindi paggamay yung paglalagari, tapos ginamitan niya rin ng sobrang puwersa, nagkakaroon ng himulmol yan. Yun yung para siyang buhok-buhok sa gilid kasi nga yung anggulo ng paglalagari niya is mali. And pinaka mas madali kasi dito is mas madali yung masusundan yung guhit na naka-exist doon sa yan, at saka makasigurado kang mas pantay yung puputulin mo. So pagkatapos nating malagari lahat yung mga
forma, meron tayong puputol naman tayo ng mga support doon sa forma na yon para mas matibay, ano. 2x1 or 2x2 na kahoy, pwede na. And then pagkatapos ma-install itong forma na to, the only thing na lang na gagawin is maghalo and magbuhos. Yung halo, para sa akin mas yung class A na halo. Kasi nga ito yung wall footing tsaka tong column, ito lahat yung kukuha ng bigat mula sa bahay, ano. Ito yung kukuha ng bigat, tsaka ito rin yung magsusuporta in case na magkaroon ng paglindol. So ayun, may natutunan ba kayo? Pinaka basic lang na yun yung ginagawa namin ngayon dahil nga COVID, lockdown, walang gaano masyadong ginagawa. So